Ang madilim na kwento ng pagkamatay ni Lilian Velez. Si Lilian Velez ay isinilang noong Marso 3, 1924 sa Cebu City, Pilipinas. Mula sa kanyang kabataan, ipinakita na ni Lilian ang kanyang talento sa pag-awit at pag-arte. Sa kanyang paglaki, mabilis na nakilala si Lilian dahil sa kanyang magandang tinig at angking kagandahan. Sa kanyang mga taon sa kolehiyo, lumipat siya sa Maynila upang mas mapalapit sa industriya ng entertainment. Sa Maynila, nagsimulang magtrabaho si Lilian bilang isang mga awit sa mga variety shows at radyo. Dito siya napansin ng mga talent scout ng pelikula at hindi nagtagal, siya ay naging pangunahing aktres sa LVN Pictures, isa sa pinakamalaking movie studio sa Pilipinas noong panahong iyon. Ang kanyang mga pelikula tulad ng Ang Rosario ay nagbigay sa kanya ng labis na tagumpay at pagmamahal mula sa publiko. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa MKK, mga kwento ng kababalaghan, at gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Sa loob ng industriya ng pelikula, nakilala ni Lilian si Narding Anzures. Si Narding ay anak ng mga sikat na aktor noong silent film era at isang artista na rin. Naging malapit ang dalawa dahil sa kanilang mga proyekto sa pelikula at nagkaroon ng mabuting samahan. Sa likod ng kanilang pagkakaibigan, hindi alam ni Lilian na unti-unting nagkakaroon ng masamang damdamin si Narding sa kanya dahil sa inggit sa kanyang tagumpay. Habang patuloy na sumisikat si Lilian, si Narding naman ay nahihirapang makakuha ng mga pangunahing papel. Nagsimula itong magdulot ng tensyon sa kanilang pagkakaibigan. Ayon sa mga ulat, madalas na ipinapakita ni Narding ang kanyang pagkadismaya at hinanakit kay Lilian. Subalit si Lilian ay nananatiling maunawain at mabait sa kanya. Sa kabila ng kanyang pag-aalaga sa kanilang pagkakaibigan, hindi na natanggal ang madilim na damdamin ni Narding. Noong gabi ng Hunyo 26, 1948, isang malagim na pangyayari ang naganap. Pumasok si Narding Anzures sa bahay ni Lilian sa Quezon City. Si Lilian ay nasa bahay kasama ang kanyang batang anak na si Violeta. Ayon sa mga ulat, pumasok si Narding sa bahay ni Lilian na puno ng galit at daladala ang isang matalim na kutsilyo. Wala siyang inaksayang panahon at agad niyang tinungo si Lilian. Sa loob ng bahay, narinig ng mga kapitbahay ang malakas na sigawan at pag-iyak. Sinubukan ni Lilian na ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Ngunit si Narding ay determinado. Sa matinding takot at gulat, si Lilian ay napaslang sa harap ng kanyang anak na si Violeta na hindi rin nakaligtas sa brutalidad ni Narding. Ang eksena ay napuno ng dugo at takot, isang trahedyang hindi inaasahan. Agad na nahuli si Narding Anzures matapos ang krimen. Sa korte, inamin ni Narding ang kanyang ginawa at sinabi niyang ang kanyang mga damdamin ng selos ang nagtulak sa kanya upang gawin ang karumaldumal na krimen. Ayon sa mga ulat, hindi matanggap ni Narding na nagtagumpay si Lilian habang siya ay nagiging palubog sa industriya. Ang paglilitis ay naging sentro ng atensyon ng media at ang publiko ay nag-aabang ng hustisya para kay Lilian at sa kanyang anak. Matapos ang mahabang paglilitis, si Narding Anzures ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang pangako na hinding-hindi na niya gagawin ulit ang ganong karumaldumal na krimen ay hindi nakabawas sa sakit at dalamhati na naramdaman ng pamilya ni Lilian at ng kanyang mga tagahanga. Sa likod ng mga rehas, si Narding ay nagdusa habang ang alaala ng kanyang ginawa ay nanatiling buhay sa isipan ng mga tao. Sa kabila ng kanyang maagang pagpanaw, si Lilian Velez ay nanatiling simbolo ng kagandahan at talento sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga kontribusyon sa industriya ay patuloy na ginugunita at pinapahalagahan
habang ang kanyang trahedya ay nagsilbing paalala ng mga panganib ng inggit at pagkamuhi. Ang kwento ni Lilian Velez ay isang malungkot na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang kwentong puno ng pag-asa at trahedya, ng tagumpay at kalungkutan. Hanggang ngayon, ang kanyang alaala ay nananatiling buhay sa puso ng mga taong nagmahal sa kanya at ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at aral sa mga susunod na henerasyon. Sa likod ng bawat ngiti at tagumpay, may mga anino ng pagkakaibigan na nagdulot ng kanyang maagang pagpanaw, isang paalala na ang tunay na kaaway ay maaaring magtago sa anyo ng isang kaibigan. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakakilabot na paglalakbay. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para lagi kang updated sa aming mga pinakabagong kwentong makapanindig balahibo. At huwag kakalimutang i-like at i-share ang aming mga video para marami pa ang makaramdam ng kilabot. Kung meron kang sariling mga karanasan na nakakatakot, i-share mo rin sa comment section sa ibaba o mag-send sa aming email address na makikita sa description ng video. At kung may particular na kwento kang gusto mong pag-usapan o talakayin, pwede mong ilagay sa comment section. Tandaan, ang dilim ay nagtatago ng mga lihim. Handa ka bang tuklasin ang mga ito? Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at mag-ingat kayo sa dilim.